Takip silim, magtago sa dilim. Mas lalo akong kinilabutan, Kuya Vince, dahil tanging ang mga uwak lamang ang aking naririnig. Namapadpad na nga ako sa lugar kung saan ko nakita ang matandang lalaki. Tinignan ko ang direksyon na kung saan itinuro niya ang kanyang tungkod. At nanduroon nga, Kuya Vince, may isang malaking tipak ng bato. Napaisip akong bigla, Kuya Vince, paano nangyari ito? Samantalang isang panaginip lamang ang lahat. Hanggang sa marating ko na nga ang isang malaking tipak na bato, Kuya Vince. At sa likod nito ay mayroon palang isang lagusan. Ano kaya ang nasa loob ng lagusang ito? Magandang araw sa inyo, mga kaibigan. Ako ito si Kuya Vince. Salamat sa inyong paikinig. Narito ako upang ibahagi sa inyo ang ikatatlong yugto sa kwento ni Sean patungkol sa kanyang Lola Linda at ang lihim sa kabilugan ng buwan. Nang marating ko nga ang harap ng lagusan, Kuya Vince, bigla na lamang akong nakarinig ng isang malakas na alulong ng aso mula sa malayo. Kaya pinasok ko na ang lagusan. Sobrang dilim. Tanging ang aking sulo lamang ang nagbibigay sa akin ng liwanag. Habang ako ay naglalakad papasok, dito ko na nakita si Lola Linda. Nang lapitan ko si Lola Linda, hinawakan niyang bigla ang aking mukha, Kuya Vince. At siya'y umiiyak sa akin. Sabay sambit, "Pinatay nila ang mga anak ko. Pinatay nila ang mga anak ko." Niyakap ko si Lola Linda. Ang sinabi ko sa kanya, "Lola Linda, ako ito si Sean, ang iyong apo. Halina at sumama ka sa akin. Kasama ko si nanay. Doon tayo sa kabilang baryo. Ligtas doon." Subalit ayaw sumama sa akin ni Lola Linda, Kuya Vince. Sabi niya sa akin, mayroon pa daw siyang kinakailangan gawin. At doon lamang daw siya mananatili sa loob ng lagusang iyon. Sabi sa akin ni Lola Linda, kung gusto ko daw siyang makitang muli, doon ko lamang daw siya pupuntahan. Ang sabi pa niya sa akin, lagi daw akong mag-iingat, lalo na kapag maglalakad ako ng mag-isa sa kalagitnaan ng gubat. Hanggang sa sinabi sa akin ni Lola Linda na malapit nang sumapit ang hating gabi. Kinakailangan ko na daw bumalik dahil baka daw kung ano pa ang mangyari sa akin. Hindi ko man gusto, lumabas na ako ng lagusan, Kuya Vince. Iniwanan ko doon si Lola. At naglakad na ako palabas ng gubat upang makabalik sa bahay ni Mang Karding. At nang makabalik na nga ako sa bahay ni Mang Karding, iniisip ko pa rin ang kalagayan ni Lola Linda, Kuya Vince. Ano kaya ang ibig niyang sabihin na may kinakailangan pa siyang gawin? Noong mga oras na nandoon ako sa loob ng kuweba, Kuya Vince, hindi ko na nagawang tanungin si Lola Linda patungkol doon. Dahil nga siya ay umiiyak lamang sa akin. Tila siya ay nangungulila sa mga napatay na aso. Dahil talagang para sa kanya, mga anak niya ito. Kinabukasan nga, Kuya Vince, kinausap ako ni nanay. Sabi niya sa akin, manatili lamang daw muna ako sa bahay ni Mang Karding habang siya ay wala. Tinanong ko siya, "Saan ka pupunta, nanay?" Sabi niya sa akin, kinakailangan daw niyang bumalik doon sa kabilang baryo kung saan kami dating nakatira dahil nais daw niyang makibalita patungkol kay tatay.
Halos 2 buwan na rin namin kasing hindi nakikita si tatay, Kuya Vince. Sinabi ko kay nanay na manatili siya dito sa bahay ni Mang Karding at ako na lang ang pupunta sa kabilang baryo dahil hindi ko kaya na baka may mangyari pang hindi maganda kay nanay dahil mag-isa siyang maglalakad sa gitna ng gubat para makarating sa kabilang baryo. Nagkasundo kami ni nanay na mag-iingat ako. Kinakailangan ko na hindi magpahalata at nang hindi ako makilala ng mga taga-baryo doon dahil baka kung ano pa ang gawin nila sa akin. 2 araw din ang kinakailangan kong bunuin, Kuya Vince, upang marating ko ang kabilang baryo kapag dumaan ako sa gubat. Inihanda ko na ang mga gamit na aking kakailanganin sa 2 araw kong paglalakbay, Kuya Vince. Nagdala ko ng sapat na tubig at pagkain. Binitbit ko din ang sibat. Nagsuot ako ng jacket na itim at sombrerong itim nang sa gayon walang makakilala sa akin. Niyakap ako ni nanay ng mahigpit, Kuya Vince, bago ako umalis ng bahay nila Mang Karding. Nagsimula na akong maglakad sa kagubatan nang bigla kong naisip na kinakailangan ko muna palang daanan si Lola Linda. Nais ko siyang kausapin at tanungin nang sa gayon hindi na nababagabag ang aking isipan sa hiwaga ng mga asong ito tuwing kabilugan ng buwan. Narating ko na nga muli ang kuweba, Kuya Vince, at nakita ko si Lola Linda. Tanghaling tapat na ng mga oras na yon. Si Lola Linda, kaya pa rin ng dati, payat na payat at tila'y gutom na gutom. Binigay ko sa kanya ang mga tinapay na dala ko at ang kalahati ng tubig na aking bitbit. Pinakain ko muna si Lola Linda bago ko siya kausapin. Matapos ngang kumain ni Lola Linda at makapagpahinga ng kaunti, sinimulan ko na siyang tanongin, Kuya Vince. Tinanong ko siya, Lola Linda, ano ba ang meron sa mga asong ito? Bakit tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan ay mayroong mga namamatay? Kung hindi tao ay hayop. At ang ipinagtataka ko, Lola Linda, bakit wakwak ang mga dibdib at wala itong mga puso? Ano ang meron sa mga asong ito? Sagutin mo ako, Lola Linda. Sagutin mo ako, Lola Linda. Yan ang mga turan ko sa kanya, Kuya Vince. Huminahon ka, Apo. Huminahon ka. Yan ang turan sa akin ni Lola Linda. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang buong pangyayari. Dagdag pa niya. Nagsimula na ngang magkwento sa akin si Lola Linda, Kuya Vince, at ayon sa kanya, ito daw ang mga nangyari. Malungkot daw si Lola Linda at masama ang kanyang loob ng mga oras na isisilang na niya ang kanyang triplets dahil daw wala siyang katuwang. Iniwan kasi siya ng kanyang asawa, 3 buwan pa lang siyang nagbubuntis. Nung ipapanganak na daw niya ang triplets niyang anak, kabilugan daw ito ng buwan. Naipanganak naman daw niya ng maayos ang 3 sanggol. Malulusog daw ito, Kuya Vince. Ngunit isang araw daw, nagulat na lamang siya nang tignan niya sa kuna ang kanyang 3 sanggol. Wala na daw itong mga buhay. Namatay daw ang 3 sanggol na ito sa hindi alam na dahilan. At matapos nga niyang mailibing ang 3 sanggol na ito, may isa daw matandang lalaki ang nagpakita sa kanya. Ang sinabi daw sa kanya na matandang lalaking ito na ang lahat daw ng nawawala ay may kapalit. Hindi lubos na maipaliwanag ni Lola Linda kung ano ang ibig sabihin ng matandang lalaking ito. Lumipas ang 1 linggo, patuloy pa rin daw nangungulila si Lola Linda. At sa kanyang kalungkutan, isang gabi, naisipan niya na tapusin na ang lahat sa kanya.
Naglakad daw siya sa gitnaan ng kagubatan. Gusto na daw niyang magpakamatay ng mga oras na yon. Bit-bit ang lupit. Gusto niyang itali ito sa isang malaking puno at ibitin ang kanyang sarili. Takot na takot daw si Lola Linda ng mga oras na yon, pero gusto daw niyang makapiling ang kanyang 3 sanggol. Subalit bago pa man niya marating ang malaking puno kung saan niya isasabit ang mga lubid, ay bigla daw siyang nakarinig ng mga iyak ng maliliit na aso. Nilapitan daw ni Lola Linda ang mga asong ito. Nang lapitan niya ang mga tutang aso, nabagabag daw ang kanyang dibdib. Bigla daw niyang naalala ang kanyang 3 sanggol. Kaya kinuha daw niya ang 3 aso na ito. Inuwi daw niya sa kanyang bahay at inalagaan. Ayon kay Lola Linda, pansamantala daw napawi ang kanyang kalungkutan at pangungulila sa kanyang 3 sanggol. Ang nagbigay daw sa kaniya ng panibagong kasiyahan ay ang 3 asong ito na kanyang inalagaan. 3 taon din daw na inalagaan ni Lola Linda ang mga asong ito. Hanggang isang gabi, nagulat na lamang daw si Lola Linda nang paggising niya ng hating gabi. Narinig niya ang alulong ng mga aso, kaya lumabas siya ng kanyang kwarto at paglabas niya, nakita daw niya ang kanyang mga aso na punong-puno ng dugo ang mga bibig. Sa sobra daw takot ni Lola Linda, lumabas daw siya ng bahay. At paglabas daw niya ng bahay, nakita niya na ang kanyang 3 kambing ay patay na. At wakwak ang dibdib, wala na ang mga puso nito. Takot na takot daw si Lola Linda ng mga oras na yon. Hindi daw alam ni Lola Linda ang kanyang gagawin, Kuya Vince. Kaya kinausap daw niya ang kanyang kaibigan na si Aling Mirna. At ikinento daw niya ang mga nangyari. Sinabi daw sa kanya ni Aling Mirna na kinakailangan niyang patayin ang mga asong ito dahil masama daw ang ibig sabihin ng mga ginawa ng asong ito. Subalit sa isip daw ni Lola Linda, hindi daw niya kayang patayin ang mga asong ito dahil naniniwala daw siya na mga anak niya ito. Kaya hindi daw pinansin ni Lola Linda ng matagal ang kaibigan niyang si Aling Mirna. Hanggang isang araw, napagpasyahan daw ni Lola Linda na magtungo sa kagubatan. Binitbit daw ni Lola Linda ang 3 aso na nakatali. Hindi man daw gusto ni Lola Linda ang mga sunod na nangyari, pero ipinagpatuloy niya ito. Dinala niya sa gitna ng kagubatan ang 3 aso. Itinali niya ito sa isang malaking puno at iniwanan ito doon. Bumalik siya sa kanyang bahay. Sadya nga, Kuya Vince, nalumbay pa rin si Lola Linda. Damang-dama pa rin niya ang kanyang pangungulila, hindi lamang doon sa 3 aso, bagkus sa kanyang 3 sanggol. Kaya siya ay bigla na lamang naglakad at sa kanyang paglalakad ay nakasalubong niyang muli ang isang matandang lalaki. Nakita ng matandang lalaki na ito ang pangungulila ni Lola Linda. Kaya sinambit daw ng matandang lalaking ito, "Hindi mo kinakailangan pahirapan ang iyong sarili. Kinakailangan mong magpunta sa bahay ampunan. Mag-ampun ka ng isang batang lalaki at ang lalaking iyon ang magbibigay sa iyo ng kasiyahan." Napaisip si Lola Linda sa sinabi ng matandang ito. Pero dahil malungkot si Lola Linda ng mga oras na yun, napag-isipan niya na magtungo sa bahay ampunan. Napag-isipang mabuti ni Lola Linda ang sinabi sa kanya ng matandang lalaki, Kuya Vince. Kaya napagpasyahan daw ni Lola Linda na magtungo nga sa bahay ampunan. Dito na niya inampon ang isang batang lalaki. 3 taong gulang daw ito at ito ang aking tatay, Kuya Vince. Sinabi pa sa akin ni Lola Linda. Nagiliw na giliw daw siya sa batang ito. Tila napawi daw ang lahat ng kanyang kalungkutan simula nang makasama niya ang aking tatay. Itinuring daw niyang sarili niyang anak ang tatay ko, Kuya Vince. At sabi pa ni Lola Linda,
Kinalimutan na daw niya ng mga panahong yun na siya ay nawalan ng 3 anak. Dito na nga daw naalala ni Lola Linda ang mga sinabi sa kanya ng matandang lalaki na ang lahat ng nawawala ay may kapalit. Ang sabi ni Lola Linda, Kuya Vince, maayos naman daw ang kanilang pamumuhay ng aking tatay. Pinalaki daw niya itong mag-isa. Napagtapos daw ng high school ni Lola Linda ang aking tatay, subalit napagpasyan daw ni tatay na hindi na magpatuloy mag-aral sa kolehiyo at magtungo na lamang sa Maynila upang magtrabaho. Sabi ni Lola Linda, Kuya Vince, 18 taong gulang daw ang aking tatay na magpunta ito sa Maynila. Bigla daw nalungkot si Lola Linda noong mga panahong yon, Kuya Vince, kasi matagal din daw nawala si tatay. Hindi rin daw nakakatanggap ng sulat si Lola Linda mula sa tatay ko, Kuya Vince, noong mga panahong yon. Kaya lungkot na lungkot daw si Lola Linda. Para daw mapawi ang kalungkutan ni Lola Linda, madalas daw siyang nagtutungo sa gubat. Hanggang isang umaga nga daw, Kuya Vince, habang naglalakad daw si Lola Linda sa gitna ng kagubatan, ay nakita daw niya ang 3 aso na dati niyang inalagaan. Ang ipinagtataka daw ni Lola Linda, Kuya Vince, ang 3 aso daw na ito ay hindi nagbago ang itsura. Tila hindi daw tumanda ang 3 asong ito. Bigla daw nagtatakbo ang 3 asong ito papalapit kay Lola Linda, Kuya Vince. Idinadampi daw ng mga aso ang ulo nito sa kanyang binti at tila inaamoy-amoy daw siya ng mga aso, Kuya Vince. Subalit natakot si Lola Linda. Biglang naalala daw ni Lola Linda ang mga panahon na kung saan ang kanyang 3 alagang kambing ay pinatay ng 3 asong ito. At karumal-dumal daw ang pagpatay dahil nga winakuwak ang dibdib at kinain ang mga puso. Hanggang isang hating gabi nga daw, Kuya Vince, bigla na lamang nagising si Lola Linda. Pagmulat daw ng kanyang mga mata, nagulat daw siya na makita niya ang bilog na buwan. Subalit nagtataka daw si Lola Linda ng mga oras na yun, Kuya Vince, dahil nakahiga siya sa gitna ng mga damo. Nang tumingin daw si Lola Linda sa paligid, nakita daw niya nakaupo ang 3 aso at lumapit daw ito patungo sa kanya, Kuya Vince, at bigla daw siyang niyakap ng 3 asong ito. Hindi daw natiis ni Lola Linda ang mga aso, Kuya Vince, kaya inuwi niya ito sa kanyang bahay at muli inalagaan niya ang mga ito. Lumipas daw ang 3 taon, Kuya Vince, hindi pa rin daw bumabalik si tatay mula sa Maynila. Wala din daw siyang natatanggap na mga sulat mula kay tatay. At sabi pa sa akin ni Lola Linda, Kuya Vince, noong mga panahon daw na iyon ay hindi daw naninirahan si Aling Mirna na kaibigan niya sa kanilang baryo dahil isinama daw ito ng kanyang anak sa ibang probinsya. Hanggang isang gabi, Kuya Vince, nagulat na lamang daw si Lola Linda nang bumalik si Aling Mirna sa kanilang baryo kasama ang anak nito. Nagalit daw si Aling Mirna kay Lola Linda, Kuya Vince, dahil nalaman nito na muling inalagaan ni Lola Linda ang 3 aso. At nagulat din daw si Aling Mirna gaya ng kanyang naranasan nang muli niyang makita ang mga aso dahil hindi nagbago ang itsura ng mga ito, Kuya Vince. Kaya simula daw noon, Kuya Vince, hindi daw pinapansin ni Aling Mirna si Lola Linda. Hanggang isang gabi, naggulat na lang ang mga taga-baryo nang matagpuan si Aling Mirna sa gitna ng kagubatan. Wakwak ang dibdib at wala na itong puso, Kuya Vince. Iba't iba daw ang opinyon ng mga taong taga-baryo, Kuya Vince, sabi ni Lola Linda. Tila daw may isang nakapagsabi na baka isang mabangis na hayop ang pumatay kay Aling Mirna.
Natakot si Lola Linda ng mga oras na yon, Kuya Vince. Dahil alam niya na ganoon din ang sinapit ng kanyang 3 alagang kambing. At nakita niya na ang kanyang mga aso ng mga oras na yon ay punong-puno ng dugo ang mga bibig. Sa kabila daw ng pagkamatay ni Aling Mirna, Kuya Vince, pinanatili pa rin daw ni Lola Linda na manirahan sa kanya ang mga aso at kanya pa rin itong inalagaan hanggang sumapit na naman ang isang kabilugan ng buwan. Nagulat na lamang daw si Lola Linda nang wala daw sa loob ng bahay ang mga asong ito. At paglabas daw niya ng bahay, Kuya Vince, nakita daw ni Lola Linda ang 3 aso na nakatingala sa bilog na buwan habang ito ay umaalulong.